Muli mga kaibigan, nais ko po kayong batiin ng isang masaya at magandang tanghali. Isa rin pong masayang tanghalian sa bawat isa. Ngayon po ay September 10. Kaninang umaga po ay nagbasa din po tayo dito sa Genesis. Tayo po ay natapos sa chapter 9. Dahil nga po sa inulit po natin ang pagbabasa ng Biblia. Dahil nga po hindi ko na mabuksan yung aking dating YouTube channel, ang Really Mix Stories. Kaya atin pong patuloy na basahin at magsisimula po tayo muli sa unang aklat ng Biblia, ang aklat po ng Genesis. Kaya mga kaibigan, itutuloy ko na po ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Ngayon po ay nasa Genesis chapter 10 na po tayo, ang mga lahi ng mga anak ni Noe. Ito ang salaysay tungkol sa mga pamilya ng mga anak ni Noe na sina Shem, Ham at Japhet. Nagkaroon sila ng mga anak pagkatapos ng baha. Ang mga anak ni Japhet na lalaki ay sina Gomer, Magog, Madal, Umaday, Javan, Tubal, Meshet at Tiras. Si Gomer ay may mga anak din na lalaki na sina Askinas, Rifat at Tugarma. Ang mga anak naman ni Javan ay sina Elisha, Tarshish, Kitim at Dodanim. Ito ang mga lahi ni Japhet. Sila ang pinagmula ng mga tao na nakatira sa mga dalampasigan at mga isla. Ang bawat pamilya nila ay nakatira sa sarili nilang lugar na sakop ng bansa nila at may sarili silang wika. Ang mga anak ni Ham na lalaki ay sina Kus, Misraim, Put at Kanaan. Si Kus ay may mga anak din na lalaki na sina Sheba, Avila, Sabta, Raama at Sabtika. Ang mga anak ni Raama ay sina Sheba at Didan. May isa pang anak si Kus o Kas na ang pangalan ay Nimrod. Si Nimrod ay naging magiting na sundalo sa mundo. Alam ng Panginoon na mahusay siyang mangangaso. Dito nanggaling ang kasabihang katulad ka ni Nimrod na alam ng Panginoon na mahusay na mangangaso. Ang unang kaharian na pinamahalaan ni Nimrod ay ang Babylonia, Erek, Akkad. Ang lahat ng ito ay sakop ng Shinar. Mula sa mga lugar na iyon, pumunta siya sa Assyria at itinayo ang Nineveh, Rehoboth, Kala at Resen, na nasa gitna ng Nineveh at ng Kala na isang tanyag na lungsod. Si Misraim ang pinagmula ng mga Lodeo, Anameo, Lehabeo, Nafto, Patroseo, Kaslo at ng Kaftorio na siyang pinagmula ng mga Filisteo. Si Kanaan ang ama ni Sidon at Het. Si Sidon ang kanyang panganay, si Kanaan ang siya ring pinagmula ng mga Hebusyo, Amoreo, Gergaseo, Heveo, Arkeo, Sineo, Arvadeo, Samario at Hamateo. Sa bandang huli, nangalat ang mga lahi ni Kanaan. Ang hangganan ng lupain nila ay mula sa Sidon, napuntang Gerar hanggang sa Gaza at umabot sa Sodom, Gomora, Adma, Sibuyem at hanggang sa Lasya. Ito ang mga lahi ni Ham. Ang bawat pamilya nila ay nakatira sa kanilang sariling lupain na sakop ng kanilang bansa at may sarili silang wika. Si Shem na nakatatandang kapatid ni Japhet ang pinagmula ng lahat ng Iber. Ang mga anak na lalaki ni Shem, sina Elam, Ashur, Arphaxad, Lud at Aram. Ang mga anak ni Aram, sina Uz, Hul, Geter at Meshek. Si Arphaxad ang ama ni Shelah at si Shelah ang ama ni Eber. May dalawang anak na lalaki si Eber. Ang isa ay pinangalanang Pilig dahil noong panahon niya ang mga tao sa mundo ay naghahati-hati. Ang pangalan naman ng kanyang kapatid ay Joktan. Si Joktan ang ama ni
Almodad, Shilif, Hazarimavet, Jera, Hadoram, Usal, Dikla, Ubal, Abimael, Shela, Ofer, Havila, at Jobab. Silang lahat ang anak ni Joktan. Ang lupaing tinitirhan nila ay mula sa Misya at papunta sa Sifar sa kabundukan sa silangan. Ito ang mga lahi ni Shem. Ang bawat pamilya nila ay nakatira sa sarili nilang lupain na sakop ng kanilang bansa at may sarili silang wika. Ito ang lahat ng lahi ng mga anak ni Noe na nasa iba't ibang bansa. Sa kanila nagmula ang mga bansa sa buong mundo pagkatapos ng baha. Chapter 11. Genesis chapter 11. Ang turi ng Babel. Noon, isang wika lang ang ginagamit ng lahat ng tao sa buong mundo. Habang lumilipat ng tirahan ang mga tao patungo sa silangan, nakarating sila sa isang patag na lugar sa Shinar at doon sila nanirahan. Ngayon, sinabi ng mga tao, magtayo tayo ng isang lungsod na may turi na aabot sa langit para maging tanyag tayo at hindi mangalat sa buong mundo. Kaya gumawa sila ng mga tisa at pinainitan nila ito ng mabuti para tumigas ng husto at ginamit nila bilang semento. Ngayon, bumaba ang Panginoon para tignan ang pagtatayo ng mga tao ng lungsod at tore. Sinabi ng Panginoon, ang mga taong ito ay nagkakaisa at may isang wika lang, at ang ginagawa nilang ito ay simula pa lamang ng mga binabalak pa nilang gawin. Hindi magtatagal, gagawin nila ang kahit anong gusto nilang gawin, kaya bumaba tayo pag iba-ibahin natin ang wika nila para hindi sila magkaintindihan. Kaya pinangalat sila ng Panginoon sa buong mundo dahil hindi na sila magkaintindihan at nahinto ang pagtatayo nila ng lungsod. Ang lungsod na ito ay tinawag na Babel dahil doon pinag-iba-iba ng Panginoon ang wika ng mga tao. Mula roon ay pinangalat niya sila sa buong mundo. Ang mga lahi ni Shem. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Shem. 2 taon pagkatapos ng baha, nasa 100 taong gulang na noon si Shem nang isilang ang anak niyang lalaki na si Arphaxad. Matapos isilang si Arphaxad, nabuhay pa si Shem ng 500 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang 35 taong gulang na si Arphaxad, isinilang ang anak niyang lalaki na si Shela. Matapos isilang si Shela, nabuhay pa si Arphaxad ng 403 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang ika-30 taong gulang na si Shela, isinilang ang anak niyang lalaki na si Eber. Matapos isilang si Eber, nabuhay pa si Shela ng 403 na taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang ika-34 taong gulang na si Eber, isinilang ang anak niyang lalaki na si Peleg. Matapos isilang si Peleg, nabuhay pa si Eber ng 413 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang ika-30 taong gulang na si Peleg, isinilang ang anak niyang lalaki na si Reu. Matapos isilang si Reu, nabuhay pa si Peleg ng 209 na taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang ika-32 taong gulang na si Reu, isinilang ang anak niyang lalaki na si Sirug. Matapos isilang si Sirug, nabuhay pa si Reu ng 207 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang ika-30 taong gulang na si Sirug, isinilang ang anak niyang lalaki na si Nahor. Matapos isilang si Nahor, nabuhay pa si Sirug ng 200 na taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Bilang ng 29 taong gulang na si Nahor, 29 taong gulang na si Nahor, isinilang ang anak niyang lalaki na si Terah. Matapos isilang si Terah, nabuhay pa si Nahor ng 119 na taon at nadagdagan pa ang mga anak niya.
ng 70 taong gulang na si Tera, isinilang ang mga anak niyang lalaki na sina Abram, Nahor, at Haran. Napansin ko dito mga kaibigan, paiksi na po ang buhay ng mga tao sa panahong ito sa ating binabasa. Ang mga lahi ni Tera. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Tera. Si Tera ang ama ni Abram, Nahor, at Haran. Si Haran ang ama ni Lot. Namatay si Haran doon sa Ur na sakop ng mga Kaldeo. Sa lugar mismo kung saan isinilang siya, namatay siya habang buhay pa ang ama niyang si Tera. Naging asawa ni Abram si Sarai, at si Nahor ay naging asawa ni Milka. Ang ama ni Milka at ng kapatid niyang Iska ay si Haran. Si Sarai ay hindi magkaanak dahil siya ay baog. Umalis sa Tera si Ur na sakop ng mga Kaldeo. Kasama niya ang anak niyang si Abram. Ang kanyang manugang na si Sarai at ang apo niyang si Lot na anak ni Haran. Papunta sana sila sa Kanaan pero pagdating nila sa Haran, doon na lamang sila tumira. Doon namatay si Tera sa edad na 205. Chapter 12. Genesis chapter 12. Ang pagtawag ng Diyos kay Abram. Ngayon, sinabi ng Panginoon kay Abram, lisanin mo ang iyong bansa, ang mga kamag-anak mo at kahit ang sambahayan ng iyong ama at pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo, pagpapalain kita at magiging tanyag ang iyong pangalan. Sa pamagitan mo, marami ang pagpapalain. Pagpapalain ko ang magmamagandang loob sa iyo, pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo sa pamagitan mo. Pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Kaya umalis si Abram sa Haran at pumunta sa Kanaan ayon sa sinabi ng Panginoon sa kanya. Nasa 75 taong gulang noon si Abram. Sumama sa kanya ang pamangkin niyang si Lot, kasama rin niya ang asawa niyang si Sarai at ang lahat ng ari-arian at aliping na tipon nila sa Haran. Pagdating nila sa Kanaan, nagpatuloy sila hanggang sa nakarating sa malaking puno ng Muri, roon sa Shikam. Nang panahong iyon, naroon pa ang mga Kananeo. Pagkatapos, nagpakita ang Panginoon kay Abram at sinabi sa kanya, ang lupaing ito ay ibibigay ko sa mga lahi mo. Kaya gumawa ng altar si Abram para sa Panginoon. Mula roon, lumipat sila sa bundok na nasa silangan ng Betel at doon sila nagtayo ng tulda sa kalagitnaan ng Betel at Ai. Ang Betel ay nasa kanluran at ang Ai naman ay nasa silangan. Gumawa sila roon ni Abram. Gumawa rin doon si Abram ng altar at sumamba sa Panginoon. Hindi nagtagal, muli silang lumipat. Nagpatuloy sila sa paglalakbay papunta sa Negev. Pumunta si Abram sa Ehipto. Ngayon, nagkaroon ng matinding tagutom sa Kanaan. Kaya pumunta si Abram sa Ehipto para roon muna manirahan. Nang paparating na sila sa Ehipto, sinabi ni Abram sa kanyang asawa, Sarai, maganda kang babae. Kapag nakita ka ng mga Ehipsyo, sasabihin nila na asawa kita, kaya papatayin nila ako para makuha kanila. Mabuti sigurong sabihin mo sa kanila na magkapatid tayo para hindi nila ako patayin at para maging mabuti ang pakikitungo nila sa akin dahil sa'yo. Kaya pagdating nila sa Ehipto, nakita nga ng mga Ehipsyo ang kagandahan ni Sarai at nang makita siya ng mga opisyal ng Faraon, sinabi nila sa hari kung gaano siya kaganda. Kaya dinala si Sarai roon sa palasyo. Dahil kay Sarai naging mabuti ang pakikitungo ng hari kay Abram at binigyan pa siya ng mga tupa, kambing, baka, asno, kamilyo at mga alipin. Pero binigyan ng Panginoon ng nakakakilabot na karamdaman ang Faraon at ang mga tauhan niya sa palasyo dahil kay Sarai. Nang malaman ng Faraon ang dahilan ng lahat ng ito, ipinatawag niya si Abram at tinanong, ano ba itong ginawa mo sa akin? Bakit hindi mo sinabi na asawa mo pala siya? Bakit mo sinabing magkapatid kayo? Kaya kinuha ko siya para maging asawa ko. Ngayon, heto ang asawa mo.
kunin mo siya at umalis na kayo. Pagkatapos nagutos ang Faraon sa mga tauhan niya na paalisin na sila, kaya dinala nila si Abram palabas ng lupain na iyon at pinaalis kasama ang asawa niya at ang lahat ng mga ari-arian niya. Naghiwalay si Abram at si Lot. Chapter 13. Mula sa Ehipto, pumunta si Abram sa Negev kasama ang asawa niya at dala ang lahat ng ari-arian niya. At sumama rin sa kanila si Lot. Napakayaman na ni Abram, marami na siyang hayop, pilak at ginto. Mula sa Negev, nagpalipat-lipat sila hanggang makabalik sila sa lugar na dati nilang pinagtayuan ng tulda. Ang lugar na ito ay nasa gitna ng Betel at Ai. Dito rin sila unang nagtayo ng altar nung dumating sila sa Kanaan at muling sumamba si Abram sa Panginoon. Si Lot na laging kasama ni Abram, saan man siya pumunta ay may sarili ring mga hayop at mga tulda. At dahil marami na ang mga hayop nila at iba pang mga ari-arian, hindi sila maaring manirahan sa iisang lugar. Ang pastulan ay hindi magkakasya sa kanila dahil dito nag-away-away ang mga tagapagbantay ng mga hayop nila ng panahong iyon. Ang mga Kananeo at ang mga Ferisyo ay nakatira sa lupaing iyon. Kaya sinabi ni Abram kay Lot, tayo at ang mga tauhan natin ay hindi dapat mag-away dahil magkakamag-anak tayo. Ang mabuti pa, maghiwalay na lang tayo dahil marami pang lugar na maaring lipatan. Ikaw ang mamili kung aling bahagi ng lupain ang pipiliin mo. Kung kakaliwa ka, kanan ako. Kung kakanan ka, kakaliwa naman ako. Tumanaw si Lot sa paligid at nakita niya na ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig katulad ng lugar ng Eden at ng lupain ng Ehipto. Nangyari ito noong hindi pa nililipol ng Panginoon ang Sodom at Gomora. Kaya pinili ni Lot ang buong kapatagan ng Jordan sa silangan. Sa ganoong paraan, naghiwalay sila ni Abram. Si Abram ay nagpaiwan sa Kanaan habang si Lot naman ay naroon sa mga lungsod ng kapatagan. Nagtayo si Lot ng mga tulda malapit sa Sodom. Ang mga tao sa Sodom ay talamak na makasalanan, labis ang pagkakasala nila laban sa Panginoon. Lumipat si Abram sa Hebron. Nang nakaalis na si Lot, sinabi ng Panginoon kay Abram, mula sa kinatatayuan mo, tignan mong mabuti ang paligid. Ang lahat ng lupain na maabot ng paningin mo ay ibibigay ko sa iyo at sa mga lahi mo at magiging inyo na magpakailanman. Pararamihin ko ang lahi mo sa nakasindami ng buhangin sa mundo. Ang buhangin ay hindi kayang bilangin, kaya ang mga lahi mo ay hindi rin mabibilang. Lumakad ka at ikutin ang buong lupain dahil ibibigay ko itong lahat sa iyo. Kaya inilipat ni Abram ang tulda niya at doon siya nanirahan malapit sa malalaking puno at ni Mamre. Malaking puno ni Mamre roon sa Hebron at gumawa siya roon ng altar para sa Panginoon. Genesis chapter 14. Iniligtas ni Abram si Lot. Nang panahong iyon, sina Haring Amrafel ng Shinar, Haring Arlok ng Ilasar, Haring Ridorlaomer ng Ilam, at Haring Tidal ng Guyem ay nakipaglaban kina Haring Bera ng Sodom at Haring Bersya ng Gomora. Narinig Haring Shinab ng Adma, Haring Shimiber ng Sibuyem at sa hari ng Bila na tinatawag din na Suwar. Nagtipon ang 5 haring ito kasama ang kanilang mga sundalo. ng kanilang mga sundalo roon sa lambak ng Sidim na tinatawag ngayon na dagat na patay. Ang mga haring ito ay sinakop ni
Laomer sa loob ng ng 12 taon, pero ng ika-13 taon, nagrebelde sila laban sa kanya. At ng ika-14 na taon, tinalo ni Kedorlaomer at ng mga kakampi niyang hari ang mga Rephaimeo sa Ashterot, Karnaim, ang mga Zulsita sa Ham, ang mga Imita sa kapatagan ng Kiryataim, at ang mga Hurita sa bundok ng Seir hanggang sa Ilparan na malapit sa disyerto. Mula roon, bumalik sila at nakarating sa Mispat na tinatawag ngayong Kadis, at sinakop nila ang lahat ng lupain ng mga Amalekita at mga Amoreo na nakatira sa Zazon Tamar. Ngayon, tinipon ng mga hari ng Sodom, Gomora, Adma, Sibuyim at Bela ang mga sundalo nila sa lambak ng Sidim, at nakipaglaban sila kina Haring Kedorlaomer ng Ilam, Haring Tidal ng Goyim, Haring Rafael ng Shinar, at Haring Arlok ng Elasar. 5 hari laban sa 4 na hari. Ngayon, ang lambak ng Sidim ay may maraming malalim na hukay na pinagkukunan ng aspalto, at nung tumakas ang hari ng Sodom at ng Gomora kasama ang mga tauhan nila, nahulog sila sa mga balon, pero ang iba nilang kasama ay tumakas sa mga bundok. Ang lahat ng ari-arian ng Sodom at Gomora, pati ang mga pagkain nila ay kinuha ng mga kalaban nila. Nabihag din si Lot sa napamangkin ni Abram at kinuha ang mga ari-arian nito dahil doon siya nakatira sa Sodom. Pagkatapos itong makuha ng mga kalaban, umalis agad sila. Ngayon, may isang nakatakas at nagbalita kay Abram na Hebreo tungkol sa nangyari. Si Abram ay nakatira malapit sa malalaking puno ni Mamre na Amoreo. Si Mamre, ang mga kapatid niyang sina Eskol at Anir ang mga kakampi ni Abram. Nang marinig ni Abram na binihag ang kamag-anak nila, tinipon niya agad ang 318 niyang tauhan na talagang maaasahan, at hinabol nila ang 4 na hari hanggang sa Dan. Kinagabihan, hinati ni Abram ang mga tauhan niya at nilusob nila ang mga kalaban at natalo nila ito. Ang ibang nakatakas ay hinabol nila hanggang sa Huba. Sa hilaga ng Damascus, binawi nila ang lahat ng ari-arian na inagaw ng mga kalaban. Binawi nila si Lot at ang mga ari-arian nito, pati ang mga babae at iba pang mga tao. Binasbasa ni Melchizedek si Abram. Nang umuwi na si Abram matapos nilang talunin si Kedorlaomer at ang mga kasama niyang hari, sinalubong siya ng hari ng Sodom sa lambak ng Zawi na tinatawag din na lambak ng hari. Sinalubong din siya ni Haring Melchizedek ng Salim at pari ng kataas-taasang Diyos. May dala si Melchizedek na pagkain at inumin. Binasbasan niya si Abram at sinabing, naway pagpalain ka, Abram, ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at mundo. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng tagumpay sa iyo laban sa mga kaaway mo. Pagkatapos, ibinigay ni Abram kay Melchizedek ang 10 bahagi ng lahat ng bagay na nakuha niya sa labanan. Ngayon, sinabi ng hari ng Sodom kay Abram, sa iyo na lang ang lahat ng ari-arian ko na nabawi mo, pero isauli mo lang sa akin ang lahat ng tauhan ko. Pero sinabi ni Abram sa hari ng Sodom, isinusumpa ko sa harapan ng Panginoon, ang kataas-taasang Diyos, na siyang lumikha ng langit at mundo, na hindi ako kukuha ng kahit anumang ari-arian na galing sa iyo, kahit sinulid o kaya tali ng sandalyas para mo masabing ikaw ang nagpayaman sa akin. Hindi ako tatanggap ng kahit anuman para sa sarili ko. Ang ituturing ko lang na natanggap ko ay ang mga kinain ng aking mga tauhan, at pababayaan mo lang sina Aner, Isyol at Mamre na sumama sa akin sa pagkuha ng bahagi nila sa mga bagay na nakuha mula sa labanan. Genesis chapter 15, ang kasunduan ng Diyos at ni Abram.
Pagkatapos noon, nagsalita ang Panginoon kay Abram sa pamamagitan ng isang pangitain. Sinabi niya, Abram, huwag kang matakot dahil ako ang magiging kalasag mo at gagantimpalaan kita. Pero sinabi ni Abram, O Panginoong Diyos, ano po ang halaga ng gantimpala niyo sa akin dahil hanggang ngayon ay wala pa po akong anak at magiging tagapagmana ko po ay si Eliezer na taga Damasco dahil hindi niyo po ako binigyan ng anak. Kaya isa sa mga alipin ng sambayan ko ang magmamana ng mga ari-arian ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, hindi siya ang magmamana ng mga ari-arian mo kundi ang sarili mong anak. Pagkatapos dinala siya ng Panginoon sa labas at sinabi, masdan mo ang mga bituin sa langit, bilangin mo kung makakaya mo, magiging ganyan din karami ang lahi mo. Nanalig si Abram sa Panginoon at dahil dito, itinuring siyang matuwid. Sinabi pa niya kay Abram, ako ang Panginoon na nag-utos sa iyo na lisanin ang Ur na sakop ng mga Kaldeo para ibigay sa iyo ang lupaing ito at magiging pag-aari mo. Pero sinabi ni Abram, O Panginoong Diyos, paano ko po malalaman na magiging akin ito? Sumagot ang Panginoon, dalhan mo ako rito ng isang dumalagang baka, isang babaeng kambing at isang lalaking tupa na ang bawat isa'y 3 taon ang gulang at magdala ka rin ng isang inakay na bato-bato at isang inakay na kalapati. Kaya dinala ni Abram ang lahat ng ito sa Panginoon. Pagkatapos pinaghati-hati niya at inilapag sa gitna ng magkakatapat ang bawat kabiyak, ang bato-bato lamang at ang kalapati ang hindi niya hinati. Dumadapo sa hinating mga hayop ang mga ibong kumakain ng patay, pero binubugaw ito ni Abraham ng palubog na ang araw. Nakatulog ng mahimbing si Abram at matinding takot ang dumating sa kanya. Pagkatapos sinabi sa kanya ng Panginoon, siguradong ang iyong mga lahi ay maniniwala sa ibang bansa at gagawin silang mga alipin doon at pagmamalupitan sa loob ng 400 taon. Ngunit parurusahan ko ang bansang aalipin sa kanila pagkatapos aalis sila sa bansang iyon na dala ang maraming kayamanan. Ikaw naman, Abram, pahabain ko ang buhay mo at mamamatay ka sa katandaan na may kapayapaan. Lilipas mo ng 4 na henerasyon bago makabalik dito ang mga lahi mo dahil hindi pa umaabot sa sukdulan ang pagkakasala ng mga Amoreo para parusahan sila at paalisin sa lupaing ito. Nang lumubog ng araw at dumilim, na biglang may nakita si Abram na palayok na umuusok at nakasinding sulo na dumaraan sa gitna ng mga hinating hayop. Sa araw na iyon, gumawa ng kasunduan ang Panginoon kay Abram. Sinabi niya, ibibigay ko sa mga lahi mo ang lupaing ito mula sa dulo ng ilog na hangganan ng Ehipto hanggang sa malaking ilog ng Euphrates. Ito ang lupain ng mga Kineo, Kiniseo, Kadmoneo, Heteo, Periseo, Refaimeo, Amoreo, Cananeo, Gargaseo at mga Hibusyo. Genesis chapter 16, si Hagar at si Ismael. Si Sarah na asawa ni Abram ay hindi magkaanak. May alipin siyang babae na taga-Ehipto na ang pangalan ay Hagar. Sinabi ni Sarah kay Abram, dahil hindi pinahintulutan ng Panginoon na magkaanak ako, mabuti pa sigurong sumiping ka sa alipin kong babae, baka sakaling magkaroon tayo ng anak sa pamamagitan niya. Pumayag si Abram sa sinabi ng kanyang asawa, kaya binigay ni Sarah si Hagar kay Abram para maging asawa nito. Nangyari ito matapos manirahan ni Abram sa Kanaan ng 10 taon at nagbuntis nga si Hagar. Nang malaman ni Hagar na buntis siya, hinamak niya si Sarah. Dahil dito, sinabi ni Sarah kay Abram, ngayong buntis na si Hagar, hinahamak na niya ako. Ikaw ang dapat sisihin. Ibinigay ko siya sa iyo at ikaw dapat ang sumuway sa kanya. Ang Panginoon na ang humatol kung sino sa atin ang tama. Sumagot si Abram, kung ganon, ibabalik ko siya sa iyo bilang alipin mo at bahala ka kung ano ang gusto mong gawin sa kanya. Simula noon, hindi naging maganda ang pagkikitungo ni Sarah kay Hagar, kaya lumayas na lamang ito. Nakita
Nakita si Hagar ng anghel ng Panginoon doon sa bukal ng tubig sa ilang. Ang bukal na ito ay malapit sa daan ng papuntang Shur. Tinanong siya ng anghel, Hagar, alipin ni Sarah, saan ka ba nanggaling at saan ka pupunta? Sumagot siya, lumayas po ako sa amo kong si Sarai. Sinabi ng anghel sa kanya, bumalik ka sa amo mo at magpakumbaba ka sa kanya Pagkatapos sinabi pa ng anghel, pararamihin ko ang lahi mo na ang dami nila'y hindi mabibilang. At sinabi pa ng anghel ng Panginoon sa kanya, buntis ka na at hindi magtatagal ay magkakaanak ka ng lalaki, papangalanan mo siyang Ismael. Dahil pinakinggan ng Panginoon ang pagtawag mo sa kanya dahil sa iyong pagtitiis, pero ang anak mo ay mabubuhay na katulad ng isang asnong gubat. Kakalabanin niya ang lahat at ang lahat ay lalaban sa kanya, kahit ang mga kamag-anak niya ay lalaban sa kanya. Tinawag ni Hagar na Diyos na nakakakita ang pangalan ng Panginoon na nakipag-usap sa kanya, dahil sinabi niya, tunay bang nakita ko ang Diyos na nakakakita sa akin sa lugar na ito? Iyon ang bukal na naroon sa gitna ng Kadis at Birid na tinawag na Birlahay Roy. Bumalik si Hagar kay Sarah at dumating ang panahon na nanganak siya ng isang lalaki. Pinangalanan ni Abram ang bata na Ismael. Nasa 86 na taong gulang si Abram nang nanganak si Ismael. So yun mga kaibigan, ang kwento ng Genesis na atin na pong natapos mula po sa chapter 1 hanggang chapter 16. So dito po muna natin na puputulin ang ating pagbabasa para hindi naman po kayo mainip kasi nasa 31 minutes na po tayo. Kaya mga kaibigan ko, patuloy lang po tayo makinig ng salita ng Diyos. Alam niyo po, kung napapansin niyo, pasama na po ang panahon ngayon. Ang mga tao po ay na masasama ay lalong sumasama at yung mga tao pa talagang nagpapatuloy sa kasamaan. Ngayon, tayo po ay patuloy ding magbasa ng salita ng Diyos upang mailayo po tayo sa kasamaan, dahil kapag pabasa po natin ang salita ng Diyos at tinuturuan po tayo ng tama, ay hindi po tayo makikisama sa mga masasamang tao. Dahil ang katunayan mga kaibigan, ang mundo pong ito ay hindi po ito ang ating tunay na tahanan. Meron po tayong tunay na tahanan, ang kalangitan, at alam po naman po na sa inyong paniniwala ay alam natin na merong langit at impyerno. Kaya ang ating pong pinapangarap ngayon ay makauwi po sa ating tunay na tahanan sa kalangitan. Kaya mga kaibigan, maraming salamat muli sa inyo, sa inyong pakikinig at sa mga makikinig pa. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita, na ito po ay patuloy nating matutunan, maisapamuhay natin at makita ang Diyos sa ating mga buhay. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon, ganon din po ang ating buong sambahayan sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen.